Mahigit 5 buwan din tayong nawala sa YouTube mga ka-TH. Pero ngayon po, magpapatuloy tayo na magbahagi ng ating kunting kaalaman about sa treasure hunting mga ka-TH. Kung naalala nyo po yung gamit ko noon mga ka-TH, ito pa rin po siya mga ka-TH. Daladala ko po yung gamit ko noon. Bakit ko nga pala daladala ito mga ka-TH? Kasi nga po ay tiwalang tiwala po ako dito mga ka-TH. Ngayon naman, susubukan natin ito dito sa area na ito mga ka-TH, kung ano ang kanyang performance. At abangan nyo po sa dulo ng video na ito mga ka-TH, kasi nga po ipagkukumpara natin ang gamit na ito sa Elrad at saka sa Tesla mga ka-TH. Kaya subukan na nating maglukit sa lugar na ito mga ka-TH. Ito na po mga ka-TH. Tingnan nyo pong maigi kung saan siya sasagap o saan siya pupunta mga ka-TH. Kaya kung napapansin nyo po mga ka-TH, papunta po siya dito mga ka-TH. Ayan po. Lipat tayo ng konti mga ka-TH dito. Yan. Ito siya patras mga ka-TH. Yan. Napapansin niyo po mga ka-TH, dito po siya umiikot. Kaya lalagyan po natin ng marka o palatandaan mga ka-TH. Yan. Ngayon naman, lipat tayo dito sa kabila. Yan. Nag-iiba yung direksyon niya mga ka-TH. Punta siya dito. Yan. Dito siya. Yan. Dito siya umiikot mga ka-TH. Pansin niyo po. Yan. Umiikot siya dito. Kaya lagyan natin ulit ng marker. Dito na naman tayo mga ka-TH. Yan. Bumabalik siya. Yan. Oh, yan. Napapansin niyo mga ka-TH. Umiikot po siya. Dito siya umiikot mga ka-TH. Maglalagay tayo ng panibagong marker ulit. Yan. Yan. Dito na siya umiikot. Ibig sabihin mga ka-TH, ito po yung sinasagap niya na lugar. Yan po mga ka-TH. Yan, dito siya umiikot sa lugar na ito mga ka-TH. Ngayon naman, gamitan natin ng ating Elrad. Ito na yung Elrad natin mga ka-TH. Yan. Gaano siya kabilis. Ito yung direksyon na pinupuntahan niya mga ka-TH. Ito naman. Ito naman tayo mga ka-TH. Yan. Dito talaga siya mga ka-TH. Yan. Ganun pa rin. Yan. Kung napapansin nyo mga ka-TH, ito talaga ang lugar na ito ang tinuturo. Ngayon naman, isintering natin siya mga ka-TH kung anong mangyayari. Yan. Yan. Nag-iikis siya mga ka-TH. Oh. Yan. Dito talaga ang tinuturo niya mga ka-TH. Ngayon naman mga ka-TH,
ito naman ang ating isusubok. Tesla LRL. Ayan po. Yan. Sinesearch natin sa gold mga ka-TH. Subukan natin kung ano ang performance ng Tesla na ito mga ka-TH. Ang totoo mga ka-TH, itong Tesla na ito, dinadaig ito ng aking LRAD mga ka-TH. Mas malakas yung LRAD ko, mas mabilis at mas malayo yung kanyang sinasagap. Ito, pang confirm ko lang po ito mga ka-TH. Kasi parang parang maiksi lang po ang kaya. Mahina ang performance ng LRAD na ito kumpara doon sa aking ng Tesla na ito, mas mahina kumpara doon sa LRAD. Ngayon naman mga ka-TH, ito naman ang ating susubukan. Tesla LRL. Sa totoo lang mga ka-TH, itong Tesla na ito, hindi siya katulad doon sa ibang Tesla na napakabilis umikot, na parang helicopter pag umikot. Ito, mahina lang siya umikot, mahina lang din ang kanyang sagap. Sa totoo lang, tinatalo po ito sa performance ng aking LRAD mga ka-TH. Kasi yung LRAD ko, malayuan, mga 20 meters, 30 meters, kaya niya pang isagap ang aura. Pero ito, mahina ito. Hindi abot ng 20 meters, hindi niya kaya mga ka-TH. Ewan ko lang doon sa iba, pero itong nabili ko, iba ang performance. Pero hindi ito pike mga ka-TH, kasi kachat ko po yung talagang gumawa nito. Tsaka yung palatandaan na urig ito na siya talagang gumawa, kasi sinabi niya sa akin ang palatandaan na kanyang gawa itong Tesla na ito. Ngayon naman isubok natin dito sa sinter mga ka-TH. Nakaset na po siya sa gold. Ayan po. Yan mga ka-TH. Iba kasi itong Tesla mga ka-TH, kasi pwede siyang ilakad. Yan. Umiikot po siya mga ka-TH. Kaso lang hindi siya gaanong mabilis umikot. Yan. Ganyan lang po ang ikot niya mga ka-TH. Kaya ang ginawa ko nito, pang confirm lang po. Kapag tumama na siya sa lugar, umiikot siya ng ganyan. Pero hindi kasing bilis ng mga napapanood natin sa iba, na sobrang bilis talaga mga ka-TH. Yan, confirm po na nagsasagap siya dito sa center na ito mga ka-TH. Yan po ang performance ng nabili ko pong Tesla mga ka-TH. Siguro po mga ka-TH, magtatanong kayo, bakit naglulukit tayo dito? Ano ba ang meron? Ano ba ang sign or marker kung bakit tayo naglulukit dito mga ka-TH? Ito po yun mga ka-TH. Kita nyo ba yung bato na yan mga ka-TH? Para po siyang palaka mga ka-TH. Yan, para po siyang palaka. Hugis palaka po siya. Yan, yung sa bandang kaliwa parang mata, yung bukol, tsaka may nguso. Ngunit nakaharap siya sa may bandang kaliwa. Pero itong isang bato naman na ito mga ka-TH, naka-align yan. Yan, ikibali tatlo po yan, naka-align. Yan, naka-align. Straight na straight po yung alignment niya. Papunta dito sa ating kinatatayuan, na kung saan dito umiikot yung ating mga gamit mga ka-TH. Yan, naka-align po yan. Tsaka kung papansinin natin, itong nasa gitna na bato, meron po siyang butas na telescopic marker. Ayan po. Pansin niyo po ba yung butas na yan? Yan. Telescopic marker po siya na nagtuturo siya dito sa ating kinatatayuan. Yan. Yan telescopic marker.
Dito po siya nakaturo sa lugar kung saan nilukit natin mga ka-TH. Yan. Tsaka ang pangalawang sign dyan mga ka-TH, itong kinatatayuan ko kasi, yung nilukit natin na lugar, meron po itong 4 na bato na pinagdugtong-dugtong or nakaumpok ang 4 na bato mga ka-TH. Na yung sa gitna mismo ng 4 na bato, yun po yung nilukit ng ating gamit. Kaso lang tinanggal ko na po yung 4. Ito na lang po yung natira. Yan. Nilagyan ko ng kalang dyan sa ilalim para tumayo. Pero dito yan galing sa lugar kung saan nilukit ng ating gamit mga ka-TH. At ang pinakamagandang sign dyan, maliban dyan sa tatlong yan mga ka-TH, yan. Maliban dyan, dito sa ating harapan mga ka-TH, mayroong isang malaking bato na mula dyan sa malaking bato, hakbangin po natin mga ka-TH. 1, 2, 3, 4, 5. Yan po, ito yung bato sa pang-5 hakbang natin mga ka-TH. Pansin nyo po mga ka-TH, mayroon pong dot. Ayan po yung dot. Mayroon po yung dot mga ka-TH. At ang kagandahan dyan mga ka-TH, mayroon pong linya o guhit. Ayan po. Yan po yung guhit mga ka-TH. Oh, ayan. Klarong-klaro yung guhit. Napakalalim po niyan mga ka-TH. Yan. Sukatin natin ang lalim. Yan. 5 inches po ang lalim. Yan. Nakatayo po yung bato na yan mga ka-TH. Ay yung guhit pala. At saka yung bato mga ka-TH nakatayo. Ay ang guhit nakatayo din. Dito mismo sa kanyang harapan, dito po naglulukit ang ating gamit mga ka-TH. Yan. Kaya ano sa tingin nyo mga ka-TH, positive po ba yung ating nilukit? Yung tinuro ng ating gamit, 3 gamit natin mga ka-TH na 2 DIY tsaka 1 Tesla. Tama po ba ang nilukit nila mga ka-TH? Ito na po yung nilukit ng ating mga gamit mga ka-TH. Kung napapansin nyo, nilagyan ko po yan ng 4 na kahoy. Kasi po, nagkaroon po siya ng 4 na lagusan or 4 na passageway mga ka-TH. Yung 4 na bato kasi na yan, nilagay dyan para siyang naka-square. Nakabuo siya ng cross or X na linya. Na mula dito mga ka-TH, malapit lang po yung sign na tinutukoy nating linya mga ka-TH na may dot sa ilalim. Na nung sinukat natin yan ay mga 5 hakbang po yan mga ka-TH. Na sa tingin ko po nasa 4 meters po mahigit or 4 to 5 meters po yung distance niyan mga ka-TH mula sa sign na batong yan papunta dito sa 4 na bato na ito mga ka-TH na kung saan nilukit ng ating mga gamit mga ka-TH. Ganyan po kaganda ang sign na ito mga ka-TH. Legit na legit po mga ka-TH.